Napipilitan nga itong si Marge na mabalik sa dati niyang trabaho. Alang-alang na rin sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na umaasa sa kanya. Hindi siya pwedeng maging mahina at kahit mahirap para sa kanya na pakisamahan itong si Sir Greg dahil alam niya na hindi maganda ang pag-uugali nito ay wala na siyang magagawa. Yun na lang ang tanging paraan kung paano niya mababayaran itong si Paolo. Lalong-lalo na at sinagot nga ni Paolo ang bill ng hospital ng kanyang kapatid kaya naroon lamang siya para magtrabaho para mabayaran ang kanyang mga pinagkakautang. Noong una ay naging okay naman, subalit hindi pa rin pala makakaligtas itong si Marge sapagkat itong si Sir Greg ay talagang gusto niyang suyuin ang naturang investor. Gusto niya na bumalik ang tiwala dito kaya naman gusto niya na si Marge pa nga mismo ang magsorry sa naturang investor at kahit labag sa kanyang kalooban wala siyang magagawa kundi sundin na lamang ang kanyang amo dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Kailangan niya para sa kanyang kapatid at para na rin sa kanyang ina. Medyo naiilang na nga itong si Marge pagdating nga dito kay Paolo sapagkat ilang beses na nga siyang tinulungan nito. Naroon na nga tela parang superhero na nga ito sa kanya dahil maging sa kanyang kapatid kung saan nagkaroon nga ito ng trouble sa may labi ay pinagtanggol ito. Nagalitan pa ang mga naturang guard kaya naman nakita niya ang kabutihan nga nitong si Paolo. Naiilang tuloy siya sapagkat marami na siyang nagawang kabutihan. Hindi na niya alam kung paano masusuklian. Kaya naman para nga makapawi pagdating dito kay Paolo ay pinag-iigihan nga ni Marge ang kanyang trabaho at nai-impress naman sa kanya itong si Paolo. Ngunit ang kanyang ama ay talagang hindi tumitigil. Magugulantang na lamang siya sapagkat biglang isang araw ay ipapatawag siya ni Sir Greg. Hindi para humingi ng tawad sa kanya, kundi pilitin siya na humingi ng tawad sa naturang investor kung saan ito naman talaga ang may kasalanan. Subalit alang-alang sa trabaho ay gagawin ni Marge. Alang-alang na rin sa utang na loob. Agad niyang nakarating si Marge sa opisina nga nitong si Mr. Valderrama. Agad niyang ginawa ang kung ano ang nararapat. Kahit alam niya na wala siyang kasalanan. Kahit alam niya na si Mr. Valderrama ang may atraso sa kanya. Ngunit yun ay napilit lamang siya sapagkat yun ang gusto ni Sir. Malalagay sa alanganin ang buhay nga nitong si Marge sapagkat pagsasamantalahan siya nitong si Mr. Valderrama. Paiinumin kasi siya nito at ang tubig na iinumin niya ay may hinahalong drug. Kaya naman siya ay biglang mahilo. Kaya naman siya ay magtataka sapagkat kahit anong pilit niya ng paglalakad ay hindi na niya maihakbang pa ang kanyang mga paa sapagkat tuluyan na nga siyang nanghina at wala ng malay. Doon na nga sa naggagawin ni Mr. Valderrama ang kanyang gagawin hanggang sa itong si Mr. Paolo naman ay makita niyang wala nga doon. Wala si Marge sa kanyang cubicle. Agad niya kasi itong hinanap matapos nga magpahinga sandali sapagkat galing pa sa isang hangover. Ngunit matapos malaman na nagtungo ito kay Mr. Valderrama at matapos nga niyang ma-recall kung anong ginawa ni Mr. Valderrama ay alam niyang malalagay sa alanganin ang sitwasyon nga nitong si Marge. Kaya naman agad niyang pinuntahan itong si Marge. Hindi nagtagumpay si Mr. Valderrama sa kanyang plano at agad nang tinanggal ang anumang